Good morning. Good morning. Good morning. Sobra mainit, Pilipinas. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Check. Whether it's hot or cold, whatever, we'll praise Him. Kahit mainit po Yes. o malamig, pupurihin pa rin po natin siya. Yeah, we are children of God. Kayo po ay mga anak po ng Diyos. Amen. Still, we are in the title, New Creation. At patuloy po, tayo pa rin po ay nasa pamagat ng new creation. We are studying how we are awesome. At ang pinag-aaralan po natin ay kung gaano po tayo ka-awesome. Knowing what you are is your life. At ang malaman mo kung ano ka o sino ka, yun po yung buhay mo. Yes, that is your future even. At yun din po yung iyong kinabukasan. Not only your life, but also your children's next generation's lives. At hindi lamang po inyong buhay, kundi maging buhay ng mga susunod na henerasyon mula po sa inyo. Why? Your life will affect to others, not only to your next generation. Bakit po? Dahil ang inyong buhay ay makaka-apekto po, hindi lamang po sa iba, kundi sa inyong mga anak, sa inyong mga susunod na henerasyon. That's why knowing what we are in God is so important. Kaya ang malaman po kung ano po tayo sa Diyos, yung po ay napakahalaga. That's why when we greet each other, still we are greeting you. You are awesome. Kaya nga po sa tuwing binabati natin ng bawat isa ng You are awesome. Also, we started why we want to go to heaven. At nagsimula nga po tayo sa kung bakit po ba natin nais na mapunta sa It's langit. not matter of good facilities or perfect condition in heaven, but matter of love. Hindi po ito tungkol dahil sa maganda po sa langit o perpekto po yung kondisyon doon, kundi tayo po ay pupunta doon dahil sa pag-ibig. Yeah, we are still the series of knowing 5 questions. At patuloy po nasa usapin pa rin po tayo o nasa serye pa rin po tayo tungkol doon sa 5 katanungan. Not only we, all human being looking for the correct and right answer for these questions. At hindi lamang po tayo, kundi buong sangkatauhan ay hinahanap yung tamang sagot dyan po sa mga If tanong you will na. not find out correct answer, then you will not live as meaningful life. At kung hindi niyo po matatagpuan yung tamang sagot sa mga katanungan po na yan, hindi po kayo mamumuhay ng sagana o sapat o ganap. If you don't know who you are, how will you spend your life? Kung hindi mo nakikilala kung sino ka, paano mo gugugulin ang iyong buhay? Also, if you don't know what you have, also you don't know how to use it correctly. At ganun din naman, kung hindi mo alam kung ano ang meron ka, hindi mo rin malalaman kung ano yung dapat mong gamitin o paano gamitin yung meron ka. Even though you have, then you have no purpose or you have no target, then you cannot use it properly. At kahit naman meron ka na, pero hindi mo alam kung para saan yun o yung layunin kung bakit meron ka nun, hindi mo yun magagamit ng tama. Also, we have to know what we are only, also what we have from God. At kailangan din nating malaman kung ano tayo, ganun din naman kung ano yung meron tayo sa Diyos. Then finally, how we will end our lives. At sa huli nga po, kailangan nating malaman kung ano po ba yung katapusan dapat ng ating mga buhay. Not much people got correct answer of 5 questions. At hindi po maraming tao yung nakakuha po ng tamang sagot. Even we, children of God, has still wrong answers of these questions. At kahit po tayo ng mga anak ng Diyos, may ilan po sa atin na mali po yung sagot po natin dyan. Still we are studying our identity. At patuloy nga po ang pinag-aaralan po natin ay ang tungkol po sa ating pagkakakilanlan.
Yes, that's what we will review also, some matters. Yan po yung pagbabalik tanaw po natin. Bible says we are new creation. Sinabi po sa Biblia na tayo po ay mga bagong nilalang na. Yeah, everybody says I am new creation, but still they have not enough understanding of these matters. Opo, bagamat lahat sinasabi na sila ay bagong nilalang na, pero ilan lamang po yung nakakaunawa ng tama tungkol sa bagay na yun. Only we have information that we are children of God, Ang meron lang po tayo ay impormasyon na tayo po ay mga anak ng Diyos. then still we are living as beggars or we are from very poor family. Pero tayo po ay namumuhay pa rin bilang mga pulubi o animo na tayo ay nagmula sa mahirap na pamilya. Somebody tell you bad word, then you respond it, meaning you don't know your value. At kapag may nagsabi po sa inyo ng masasamang salita at kayo po ay nag-response doon, ibig sabihin po nun, hindi mo alam kung ano yung halaga mo. Yes, we also call God Abba, Father, At tayo po, tinatawag natin ng Diyos na Ama, but still we don't understand how we are valuable in that name. pero hindi pa rin po natin nauunawaan kung gaano po tayo kahalaga sa pangalan po na yun. If your father is so rich, then you don't understand the relationship with your father, then you will live just beggar. Then that's what actually it looks like what we are now. At kung yung ama mo ay mayaman, tapos hindi mo naunawaan kung anong klaseng relasyon ang meron ka sa kanya, mamumuhay ka bilang parang isang pulubi lamang. Parang ganun po yung nangyayari sa atin ngayon. We have values according to our own understanding, not according to the Word of God, but according to others. At tayo po, meron po tayong sarili nating mga halaga, ayon po sa sarili nating kaunawaan, at ayon din po sa sinasabi ng iba, at hindi po ayon sa Diyos. Also, we studied, we were made awesomely in His likeness and in His image. At tayo nga po napag-aralan natin na nilikha tayo ayon po sa kanyang wangis at tulad. That is DNA. At yun po yung DNA. Also, we call it seed of God. At tinatawag rin po yun na buto ng Diyos. That's not actually we made the seed of God. At hindi po yun gawa-gawa lang natin na tinawag na buto ng Diyos. 1 John chapter 3 verse 9 said, we have seed of God's seed. Dahil sinabi mismo sa Juan chapter 3 verse 9 na tayo po mismo ay buto ng Diyos. But still, we don't know the value of seed of God. Pero patuloy, hindi pa rin po natin nalalaman yung halaga ng buto ng Diyos na yun. I told you one example already. At nagsabi na po ako sa inyo ng isang halimbawa You have seed of gold manga. na meron kang buto ng gintong mangga. Okay? Then, how will you take care of that seed? Paano mo pangangalagaan yung buto na yun? When you plant it, will you abandon it? Kapag naitanim mo na ba, pababayaan mo na lamang? No. You will take care of it. Maybe you put even guard. Alagaan mo po yun. Baka nga maglagay ka pa ng tagabantay. Maybe day and night, you will watch over it. At siguro umaga hanggang gabi, babantayan mo lang yun. Because you know what that tree of gold apple will bear. Dahil alam mo yung halaga nung gintong puno ng gintong mangga na yun. Why we don't respect each other? At bakit po ba hindi natin nire-respeto yung isa't isa? Because we thought others, they don't have seed of God. Dahil inisip natin yung iba, wala silang buto ng Diyos. Seed of God will grow and make seed of God also. Kapag yung buto ng Diyos ay lumago, magkakaroon ulit mula doon ng buto ng Diyos. Then we was called, we are born again. Tinawag nga po tayo na naipanganak muli. Meaning, if you were born in your family, we call it blood
relationship. Ibig sabihin nun, pag ikaw ay ipinanganak dun sa iyong pamilya, ibig sabihin, kadugo mo sila. That's why you have your family name. Kaya meron po kayong apelyido. Family name will prove your relationship is in blood. At yung apelyido ninyo, yung magpapatunay kung magkadugo kayo. That's why Bible says you are born again in God's family. At yun po yung sinabi ng Biblia na kayo ay naipanganak muli sa pamilya ng Diyos. That's why Bible says we are God's. Kaya nga po sinabi sa Biblia na tayo ay mga Diyos. Amen. How many of you talk to yourself, I'm God, in the last 7 days? Ilan po sa inyo yung nagsabi sa inyong mga sarili yung nakaraang 7 araw na ako ay Diyos? We have blood relationship with God. Tayo po, kadugo po natin. Yun po yung relasyon na meron tayo sa Diyos. That's why all what we studied is it's a matter of everything is in the blood relationship. At lahat po ng mga pinag-aaralan natin, ito po ay patungkol sa sinasabi na yung relasyon natin sa Diyos, kadugo po natin siya. That's why last week, when you apply jobs, then you put your family name. Instead of yours, you need to put God. Kaya yung nakaraang linggo nga po, sinabi ko na pag nag-apply kayo ng trabaho, imbis ng apelido mo yung ilalagay mo doon ay God. We still don't understand how we are so valuable, how we are so awesome. Hindi pa rin po natin nauunawaan kung gaano po tayo kahalaga at ka-awesome. What is it? Ano po ito? What is it? Gold bar. Somebody will say, you are not gold. Pag may nagsabi dyan, hindi yan gold. The gold will change to stone. Mababago ba yung ginto na yan? Magiging bato ba? If you don't know what is gold, you might misunderstand. Kung hindi mo alam kung ano yung ginto, siguro maipagkakamali mo. Yes. Problem is, we don't know our value. Ang problema po, hindi natin alam yung halaga po natin. Actually, we are gold. Sa katunayan, tayo po ay mga ginto. Whoever will tell us you are not gold, still we are gold. Sino man yung magsabi sa atin na hindi ka ginto, tayo pa rin po ay mananatiling ginto. Whoever will tell us you are not child of God, still we are child of God. At kahit sino pa man ang magsabi na hindi tayo anak ng Diyos, tayo po ay mananatili pa ring anak ng Diyos. Gold has value itself. Ang ginto na yan, may halaga siya bilang ginto. Child of God has value as child of God. At yung anak ng Diyos, may halaga din siya bilang anak ng Diyos. Problem is, we, children of God, didn't know what we are. Ang problema, tayo mismo na mga anak ng Diyos, hindi natin alam kung ano tayo. Even loudly, you are not gold. At Gold. kahit pa lakasan, sigawan na hindi ka gold, hindi ka ginto. Still, the gold cannot change to the stone. Kahit pa gaano kalakas, yung ginto na yan, hindi yan magiging bato. Yes, still, gold is gold. Dahil ang ginto ay ginto. But problem is, there is one very serious matter. Pero ang problema po, ito pong isang bagay, Yes, ang gold. seryosong bagay. Still gold. Ang ginto ay ginto po. We read only, One- does it go? Only Only, one way to lose the value of gold is an acceptance you are not gold. if you don't accept, you are not gold, still you are gold. Kung hindi mo tatanggapin na hindi ka ginto, ginto ka pa din. You agree what they are saying, then you become that value what others is telling you. Pero pag sumang-ayon ka na sa sinasabi ng iba, yung halaga mo ay natutulad na sa kung ano yung sinasabi nila tungkol sa iyo. That's why we are studying family history book, which is Bible.
Kaya nga po pinag-aaralan natin ngayon yung family history at yun po yung Biblia. How can we prove we are children of God? Paano ba natin mapapatunayan na tayo nga ay mga anak ng Diyos? We'll say, I am child of God. Sabihin natin, anak ako ng Diyos. How can you prove it? Paano mo mapapatunayan yun? Actually, that was the question to those who came from Korea last Friday. At sa katunayan yun yung tanong sa mga galing sa Korea na pumunta dito ng Friday. You have to find out the evidence which you are real child of God. Kailangan mong mahanap yung patunay na ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. Bible says what? If you will drive out demons, then you are child of God. Sinabi sa Biblia, kapag kaya mong magpalayas ng mga demonyo, ibig sabihin, anak ka nga ng Diyos. Then we will trust what Bible says for us. At pagkakatiwalaan natin, ano man ang sinasabi ng Biblia tungkol sa atin. Do you know why you are not happy? Alam niyo po ba kung bakit kayo hindi masaya? Do you know why you are not happy? Alam niyo po ba kung bakit hindi po kayo masaya? You don't know your value. Hindi mo alam yung halaga mo. It seems you are ordinary people. Ani mo na kayo ay mga ordinaryong tao. Now, yes, it's hard to experience. Opo, ngayon, mahirap na maranasan. When you die, oh, I'm here in heaven with my Father. Pero pag namatay ka na, maggulat ka, dito ako sa langit, kasama yung aking ama. Because all we were deceived by the world. Dahil tayong lahat ay naloko ng sanlibutan. Ng Because mundo. they judge us according to their understanding of value of the world. Dahil sila, hinahatulan nila tayo ayon sa kaunawaan nila na halaga na ayon sa mundo. I ask the Koreans why people are fighting. Tinanong ko sila, bakit sa tingin nyo nag-aaway yung mga tao? Why husband and wife fighting? Bakit yung mga mag-asawa nag-aaway? Why there is a argue and even court they have so many cases? Kahit sa mga korte, bakit maraming mga kaso? Why? Bakit? They want to be happy. Gusto nilang maging masaya. The husband and wife, why they fight? Yung mga mag-asawa, bakit sila nag-aaway? You didn't make me happy. Hindi mo ako pinapasaya. If you will do that to me, I will be happy. But you didn't. Na pag ginawa mo yan sa akin, magiging masaya ako, pero hindi mo naman ginagawa. Right? Why you want to earn the money? Bakit gusto mong kumita ng pera? Because you don't have money. Dahil wala kang pera. If you have money, you will not try to earn the money. Dahil kung may pera ka naman, hindi ka na magtatrabaho para kumita ng pera. It seems you have checkbook in your pocket, unlimited amount. No. Then it seems you don't have any money in your pocket. Na parang ikaw, may checkbook ka sa bulsa mo na kahit magkano pwede mong ilagay doon. Pero wala kang pera. That's why option all the time, whether you will accept what Bible says or you will accept what word is telling you. Kaya lagi pong may pagpipilian. Una, tatanggapin mo ba yung sinasabi ng Biblia tungkol sa kung sino ka o yung halaga mo? O pangalawa, tatanggapin mo yung sinasabi ng mundo sa iyo kung sino ka. We call Abba Father. Tinatawag natin siya na Ama. The Father is King. Yung iyong Ama ay Hari. Then automatically what will be your identity? Kung sa gayon, ano kaya yung automatic na pagkakakilanlan mo? You are not listening, then you cannot be happy. Kung hindi ka po makikinig, di ka magiging masaya. Because all the time, you will live as slave of deceiver, Satan. Dahil ikaw ay mamumuhay lamang palagi na alipin ni Satanas. Bible only will make us what we are. Tanging ang Biblia lang ang magpapakilala kung ano po tayo. Yet, there is also one step more.
Pero meron pa pong isang hakbang. You have to take it as your own. Kailangan mong kunin yon bilang sa'yo. So, if you are not so handsome, you are not so beautiful, you consider yourself, I am not happy. Kaya kung hindi ka maganda, tinuturing mo yung sarili mo na hindi ka masaya. Our Father is a king, I will be king. Kung ang ating Ama ay hari, tayo rin ay magiging hari. Amen. In the world, if your father is so rich, you understood already, I will be rich too. Dito sa mundo, pag alam mo na yung tatay mo mayaman, alam mo na din na mayaman din ako. Amen. Yeah, you will know, everybody will know. At maging yung lahat, alam din nila. But why don't you know, you call God Father, yet you will be next king. Pero bakit hindi mo alam na yung Diyos, tinatawag mong Ama, hindi mo alam na ikaw din ay susunod na hari? That's a problem. Yun po yung problema. Even you are called children of God, whatever, that's the problem. Na kahit pa tinatawag ka ng anak ng Diyos, yun po yung problema. That's what we call lack of faith. Yun po yung tinatawag na kulang ka sa pananampalataya. Then, we call God Father. Then, we have to know we will be same as our Father. At kung tinatawag natin ng Diyos na Ama, dapat alam din natin na tayo ay katulad din ng ating Ama. What we got information about God, will experience of Him. That's what we call baptism of Father. Kung ano man yung nalaman natin na impormasyon patungkol sa Ama at naranasan natin yun, yun po yung tinatawag na bautismo sa pangalan ng Ama. Last week, we studied up to this point. We are God's. At noong nakaraang linggo, napag-aralan nga po natin hanggang dito na tayo rin po ay mga Diyos. Try to imagine it. You are God's. Subukan niyo pong isipin na ikaw ay Diyos. What will happen to yourself? Ano pong mangyayari kaya sa iyong sarili? If somebody said, you are God, you are not God, will you say, what will you do? Kapag may nagsabi sa iyo, hindi ka naman Diyos, anong gagawin mo? What will you do? Ano pong gagawin You will mo? fight? Magipaglaban ka ba? Come here. I'm God. Why you tell me you are not my, you said I am not God? Makikipaglaban ka po ba ng ganun? If you are God, no need to respond, no need to prove you are God. At kung ikaw nga ay Diyos, di mo na kailangang mag-react sa Kanya at patunayan pa na Diyos ka nga. That's why we are here. We will hear and again and again and again until we will take it our own identity. Kaya kailangan nga natin itong marinig ng paulit-ulit hanggang sa tanggapin natin, kunin natin yan bilang ating pagkakakilanlan. So, don't want to take what Bible, what God told us, that's the best example. Siya na pinangahawakan niya kung ano man yung sinasabi ng Biblia, ito po yung best example. We know the story of David. Alam po natin yung kwento ni David. Still, he has no experience of real battle. Wala po siyang karanasan sa pakikipaglaban. As you see, the enemy came to him with sword and armors, whatever. Tulad ng nakita ninyo, yung kalaban niya may armas at fully armored. King David knew who is he. Pero si Haring David, alam niya kung sino siya. If he didn't know who is he in God, he cannot even stand in front of that giant. At kung hindi niya alam kung sino siya sa Diyos, kahit siguro tumayo dyan, hindi niya magagawa. When you face problems or whatever bad word to you, when you know your identity, your peace is still there. Kapag may kinakaharap kang problema o may mga masasamang salita kang kinakaharap, kung alam mo kung sino ka, mananatili yung kapayapaan sa puso mo. Today, I will explain to you who is the one made you, then what he will do.
At ngayong araw, ipapaliwanag ko po sa inyo kung sino po yung gumawa nun sa inyo at kung ano yung gagawin niya para sa iyo. It seems once He will bless you, then He might abandon us. Ani mo na isang beses ka lang yung pagpapalain, tapos pagtapos noon, papabayaan ka na niya. This is first drawing a picture. Ito po yung unang larawan, unang drawing. Okay? When you draw, what do you do? Kapag ikaw po ay gumuguhit, ano pong ginagawa mo? Okay. You want to draw face. Halimbawa, gusto mong mag-drawing ng mukha. What do you do firstly? Ano una mong gagawin? What do you do? Anong Of gagawin course, mo? you will prepare paper and pencil, whatever, even the colors. At syempre, ihahanda mo yung pagdadrawingan mo, papel, yung mga gagamitin mo. You must listen carefully. Kailangan niyo pong makinig ng mabuti. Okay, I will change other matters. Babaguhin ko po. If I will build, what do you call it? Renovate. Renovate, then what I will do first? Kung halimbawa, magre-renovate ako dito, may ayusin ako, ano kaya yung una kong gagawin? I have to understand what portion, what material I will put, how I will change. I have to have what? Perspective. Una, kailangan ko munang alamin kung alin dito yung aayusin, anong materialis yung gagamitin, saan ilalagay. Ibig sabihin nun, dapat may perspective ka, meron kang tinitignan. So, before start, the one who will draw or make something must think the final product. At bago pa man magsimula, kung ikaw man ay guguhit o may gagawin ka, kung ano man yung balak mo, dapat una, nasa isip mo muna kung ano yung final product o yung perspective mo. When God created you and I, He just made you just like that, then He has no plan for that matter. Nung nilikha ba tayo ng Diyos, ikaw at ako, nilikha ka na lang ba niya ng basta-basta, tapos wala siyang plano sa isip niya? No. Hindi po. He already has what? Final product. Meron na po siyang, nasa isip niya yung final na product. Actually, I can say, before he start anything, he must have what? Final perspective. At ito po yung sasabihin ko, na bago pa man siya nagsimula, meron na siya nung perspective, yung tinitignan niya yung final product niya. Without final perspective, then you will not finish, even you will not know what you will do next. Dahil kung wala kang final perspective o yung pinakaplano mo kung ano yung gusto mong mangyari, hindi mo magagawa, hindi mo alam kung ano yung mga susunod mong gawin. Please try to understand what I will explain to you. At pakiusap, subukan niyo pong unawain yung For example, I am ipapaliwanag ko. painter. Halimbawa po ako isang pintor I painted it. Nobody knows what I will draw. at pinaint ko po yan at walang nakakaalam kung ano po yung Do you know ipapaliwanag ko. what it will be? Alam niyo po ba kung ano kayang kalalabasan niyan? You don't know. Hindi niyo po alam. Because you don't have the last product. Dahil hindi niyo alam kung ano po yung magiging kalalabasan niyan. I have already last product. Ako, nasa akin na, nasa isip ko na kung ano yung kalalabasan. That's why I choose these colors. Kaya yan yung pinili kong kulay. According to the last picture, then I put another colors. At ayon dun sa nasa isip kong kalalabasan, naglagay ulit ako ng ibang kulay. Okay, then also I put another colors. At naglagay ulit ako ng ibang kulay. Nobody knows what I will draw yet. Wala pa rin nakakaalam ano yung idodrawing ko. Only the one who started to draw the picture. Ang nakakaalam lamang ay tanging siya na nagsimula ng pagguhit. God knows your end. Ang Diyos, alam niya yung katapusan ninyo. That's why He started. Kaya siya yung nagsimula. Actually, He already finished. Then He started.
Sa katunayan, tinapos na niya. At ngayon, binigyan niya ng simula. Now, you could see some matters. Oh, maybe pastor wants to draw something. At ngayon, nakikita niyo na yung iba pa. Siguro maisip niyo na, may gustong iguhit si pastor. Look at here, please. Look at here, please. Try to understand. Then, if I don't have master picture, then I cannot put any colors yet. Kung wala ako nung master plan, wala na akong mailalagay na ibang kulay pa dyan. Okay? This is what I want to draw. At ito yung gusto kong iguhit. I had this picture in my mind before I started. At bago pa man ako magsimula, yan na yung nasa isip ko na kalalabasan ng When guhit. God chose you as child of God, He has a perfect plan for you. Nung pinili kayo ng Diyos na maging anak niya, meron na siyang perpektong plano para sa'yo. He just made you, choose you as His children accidentally? No. Na kayo ba ay nilikha lang niya, tapos pinili lang niya bilang anak niya ng aksidente lang? Hindi po. When I draw first picture, I had already last picture. Noong unang beses pa lang naggumuhit ako, nasa isip ko na agad yung kalalabasan. Without last picture, I cannot start. If you don't know what you will draw, then what color you will put firstly? Dahil kung wala sa isip ko yung final picture, hindi ako makakapagsimula. Halimbawa kayo, hindi nyo alam yung iguguhit nyo, anong kulay kaya yung gagamitin mo? Okay? If someone will see next drawing, then they will judge me. Oh, you don't draw well. At kapag yung nakita nila yung pangalawang guhit ko na, siguro Now, sasabihin nila, hindi ako marunong mag-drawing. World will tell you, oh, you are not good Christian. Tapos ngayon, yung mundo, sasabihan kayo, hindi kayo mabuting Kristyano. Listen carefully. Listen carefully. Makinig po kayong mabuti. Amen. Because they don't know you are last. Dahil hindi nila alam kung ano yung katapusan ninyo. For example, we know the baby tiger, Halimbawa, yung sanggol na tigre. and then we will know he will grow and big and become big lion. Alam natin na pag lumaki siya, magiging malaking leon siya. Right? Why we know? Bakit natin alam? We know already last product. Dahil alam na natin kung ano yung magiging huling produkto nun. Up to this point, people will say, oh, your picture is so ugly. Hanggang sa pagkakataon na to, siguro sasabihin ng mga tao, pangit nung dinodrawing mo. Don't be disappointed. Huwag kayong ma-disappoint. You are on the way. You are Kayo on the way. ay nasa tamang daan na. Why? God has what? Master the last picture for you. Bakit? Dahil ang Diyos, nasa Kanya, alam niya yung katapusan mo, yung master plan, yung huling larawan mo. Somebody say, oh, your picture is pangit, whatever. They don't know. Why? Because they are not God. Kahit pag may magsabi pa, hindi maganda yung larawan mo, hindi nila alam. Bakit? Kasi hindi naman sila yung Diyos. When God created this whole universe and world, His master plan. Nung nilikha ng Diyos yung itong buong mundo at sangkalawakan, meron siyang master plan. When you see the big building in Makati, Pag may nakita kayo malalaking building doon sa Makati, without any master drawing of construction, they just dig the ground first? No. at hindi naman yon na bigla lang silang humukay. Meron silang master plan nung utsura, nung kalalabasan ng building na yun. Okay. When God created even rose, He has master plan. At nung nilikha ng Diyos, kahit yung halaman o yung bulaklak na rosas, may Wait. master plan siya. When you see the seed of a rose, it's so highly Makati. You cannot imagine what this seed will make last product. Kapag nakita mo yung buto ng rosas,
mabuhok siya, tapos makate. At hindi mo alam, ano ba yung huling produkto na itong bagay na to? Ano yon? Ano yon? Ito. Langga. Ano yon? Langga. Ano yon? Is it useless? Yan ba ay walang kwenta? Other one, maybe you don't like. Isa pa, ito siguro ayaw nyo. Lamok. Lamok. God made it for His good purpose. Ang Diyos, nilikha niya yan ayon sa kanyang mabuting layunin. Yes. It's dangerous, but God has good purpose. That's why God created. Opo, delikado yan. Pero ang Diyos, meron siyang mabuting layunin, kaya niya yan nilikha. What is it? Flying. Flying fish. Fish is not under the water only, but fly. Yung isda, hindi lang nasa ilalim ng tubig, kundi lumilipad din siya. When God created all this, this is the final picture. Nung nilikha ng Diyos yan, ayan na yung final picture. That's why He started creation. Kaya nga siya nagsimula sa paglikha. What is it? B. B. I will explain. Kapaliwanag ko po. Maybe you just see one B, small one. Oh, it's B. Siguro nakita niyo lang yung isang bubuyog. Bubuyog yan. How God made even B awesomely. Gaano din nilikha ng Diyos na dakila o awesome yung mga bubuyog. This is I. Eyes of B. B. Ito yung mata po ng bubuyog. Come on, come on. Okay? Right? I will, what do you call it? Make wider. Papalakihin ko po. This one. Okay? Ayan po. Other one. See? The eye, on one eye. Ayan po yung isang mata. See? Hairs, hair, and the small cells. Marami pong mga buhok, tapos may mga maliliit po. If God has no master plan, master picture, how He can make it? Kung walang master plan yung Diyos o huling larawan na kalalabasan nun, paano niya lilikhain yan? Even Jesus, what we know, He was prepared for our salvation. Maging si Jesus, tulad ng nalalaman natin, inihanda siya para sa ating kaligtasan. Before Adam and Eve was committed, At bago pa man yun na nagkasala si Adan at Eva, God never made anything accidentally. ang Diyos kailanman hindi siya gumawa o kumilos o lumikha ng aksidente lang. We studied our identity. Pinag-aaralan natin yung ating pagkakakilanlan. Then, the one who gave us identity, how He made us. At siya na nagbigay sa atin ng pagkakakilanlan na yon, paano ba niya tayo nilikha? When you see by your own eye, through the, what do you call it? The microscope, then you will be amazed. Kapag nakita nyo yan, gamit yung microscope, pag tinignan nyo, ma-amaze po kayo. Another picture. At isa pa pong larawan, Okay? If I'm the one who will draw, try to guess what I will draw. kung ako yung magdodrawing, subukan nyo pong hulaan, ano kaya yung idodrawing ko? Tell me what I will draw. Sige po, sabihin niyo po, sa tingin nyo, ano po yung idodrawing ko I will dyan? draw flowers or pick what? Ano ba yung idodrawing ko dyan? Building Bulaklak ba? or what? O building? Nobody knows. Wala pong nakakaalam. Why? You are not the one try to draw. Bakit? Dahil hindi po kayo yung magdodrawing. Only the one who started with last picture. Ang nakakaalam lang ay siyang nagsimula na nasa isip niya kung ano yung magiging larawan God niya. has last picture of you. Ang Diyos, nasa isip niya, nasa Kanya yung huling larawan niyo. You are not chosen by accident. Hindi kayo pinili ng aksidente lang. Amen. Amen. Sabi mo, amen. Bakit ganon? Kasi your conscience judge you. Anyway, still, what you know, what I will draw? At tingin mo ano yung idodrawing ko? Now, try to guess. What? Ngayon, subukan niyo pong alamin. Ano po kaya?
Flower? Building? Bulaklak ba? What? Still? What? What I will draw? Ano po yung drawing ko? If I don't have what? Master picture? I cannot draw even still. Kung wala po ako ng master plan o picture, hindi ko po madodrawing yan. This one was my last picture before I started I had. At ito po yung picture na nasa isip ko bago pa man ako nagsimula. What we must understand, God has what? Master plan for you. Ano yung dapat nating maunawaan dito? Ang Diyos, meron po siyang master plan sa'yo. Also, somebody will tell you, what is the picture? Whatever, don't mind it. At ano man po yung sabihin ng iba sa'yo, wag niyo po silang pansinin. It's now, somebody will tell you, whatever, don't mind. At ngayon po, ano man po yung sabihin nila sa'yo, wag niyo pong pansinin. Why? God will fulfill His product. Bakit po? Dahil ang Diyos, hayaan niyang maganap yung kanyang final product. As long as we believe He the one has master plan for each one of us, then no need to be disappointed. At basta po naniniwala tayo na ang Diyos meron siyang master plan para sa bawat isa sa atin, hindi po dapat tayo panghinaan ng loob. I will tell you again, Muli po sasabihin ko, before start anything, they must have perfect picture. bago pa man magsimula ng anuman, meron na siya. Nasa isip na niya yung master plan, yung perfect plan. That's why God will never forget you. Kaya kailanman ang Diyos, hindi niya kayo kakalimutan. We read Isaiah chapter 30, 43 verse 1. But now, this is what the Lord says, He who created you, Jacob, He who formed you, Israel. Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you. Mahirap kasi walang lakas. I can open up my mouth. I cannot read. Kano ba yun? Hindi. We read together, okay? Okay? Gising. Okay? We read. Let's go. But now, this is what the Lord says. He who created you, Jacob, He who formed you, Israel. Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. What he said? What he said? Ano po yung sinabi niya? I am your God. Ako ang inyong Diyos. I will protect you. Protektahan ko kayo. Amen? As you parents, Kayo mga magulang. when your children were small, Nung maliliit pa yung inyong mga anak, something happened, make them afraid, what they do? kapag may nangyayari tapos nagtakot sila, ano pong ginagawa nyo? They will call you mommy, daddy. Anong gagawin nila? Tatawagin nila kayo, nay, tay. They will hide behind you. Magtatago sila sa likuran nyo. Amen. Then you are the one who will protect them. Tapos kayo, poprotektahan nyo sila. Even though you might lose your life. Na kahit pa nga, kapalit nun yung buhay nyo. Amen. Amen. How much more? God is the one who will protect you. Gaano pa kaya ang Diyos na siyang pumoprotekta sa iyo? Why do you afraid? Bakit ka natatakot? Even wrong teaching before we journey, Father,
please protect us. Kahit pa bago maglakbay, nananalangin ka, Ama, protektahan mo kami. I said, that's a wrong prayer. Sinabi ko na maling panalangin yun. Why? Bakit po? Because God said what? I will protect you. Dahil sinabi na ng Diyos na poprotektahan kita. Then what you have to say? Ano na lang yung dapat mong sabihin? Thank you, Father, your protection. Salamat po, Ama, sa iyong pagpoprotekta. Amen. Even the prayers, we didn't think about just what we heard, then we repeated it without any understanding. Kahit sa panalangin, sinasabi lang natin, dahil yun yung narinig natin na panalangin, hindi natin iniisip. What verse 3 said? Ano yung I sabi sa verse 3? exchange with you with the nations. Ano yung sinabi sa verse 3? Pinagpalit ko yung bansa na to para sa'yo. Other word, I kill my son to make you my child. Sa ibang salita, hinayaan ko na mamatay yung aking sariling anak para lang ikaw ay maging aking anak. If you don't take it as your own, you cannot have peace in your heart. Kung hindi mo yan tatanggapin bilang sariling iyo, wala kang kapayapaan sa iyong puso. That's why not only your identity, then you have to know who is he to. Kaya hindi lamang yung malaman mo kung ano yung iyong pagkakakilanlan, kundi dapat makilala mo rin kung sino siya. We'll read verse 4. Kasi go. Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life. What is it? Ano yung sinabi po You niya? are what? You are precious and you are Honored. honored. God is the one honored you. Ang Diyos, ginagalang niya kayo. Ask question. Tanong po, You parents, how many times you honored your children? ilang beses niyo bang ginagalang kayo mga magulang ang inyong mga anak? Children, how many times you heard your parents honored you? At kayo mga anak, ilang beses yung narinig na iginagalang kayo ng inyong mga magulang? Question ulit. Why God honored you? Tanong, bakit kaya tayo iginagalang ng Diyos? You are the one will show His honor. Dahil ikaw mismo yung magpapakita ng kanyang kaluwalhatian. You have same DNA, same seed. Dahil may parehas kanyang DNA at buto. If you know surely your child will be what? The president of Philippines. Kung alam mo, halimbawa sigurado na yung anak mo magiging susunod na presidente ng Pilipinas. Now, unfinished product. Ngayon, hindi pa tapos na produkto yan. But someday how your child will be president of Philippines. Pero balang araw, yung anak mo magiging presidente ng Pilipinas. Then, will you honor your child? Rerespetuhin mo ba? Igagalang mo ba yung iyong anak? Why? You know surely your child will be the president. Bakit? Dahil alam mo, sigurado ka na magiging susunod na presidente ang iyong anak. Even you are the one will encourage your child. Don't be disappointed when you made some mistakes. At kayo mismo, papalakasin niyo yung loob ng inyong mga anak mo na huwag kang panghinaan ng loob kung may nagagawa kang mali. Don't listen to anyone to make you down. Na huwag kang makinig sa sinasabi ng ibang tao na namamaliit sa'yo. That's only one part of process. Isang bahagi lang yun ng proseso. Amen. Then, you will honor. Don't mind when you made something mistakes, you will be President of Philippines. Tapos kayo mismo sasabihin nyo na huwag mo nang isipin yung mga nagawa mong mali. Ikaw yung magiging susunod na presidente. That's why God said, you are precious and you are honored. Yun po yung sinabi ng Diyos sa kayo po ay precious at honored. That's why He exchanged you and I with His only begotten Son, Jesus. Kaya pinagpalit niya para sa atin, ikaw at ako, yung kanyang nag-iisang anak. Verse 5. Kasi go.
Do not be afraid, for I am with you. I will... Sandali lang. Ito, meron, mute. Walang mouth. Okay, we'll read. Sandali. I will explain. Sorry, When you read, you are the one who will listen your voice. You will convince yourself. Kapag Okay? nagbabasa po kayo, maririnig niyo yung boss nyo at kayo mismo i-convince yung sarili nyo. Okay? Okay, kasi it, go. Do not be afraid, for I am with you. I will bring your children from the east and gather you from the west. He said what? Ano yung sinabi po Do niya? not be afraid. Huwag kayong matakot. Huwag takot. Why? He is our God. Bakit? Dahil siya po ay ating Diyos. Kanina I show you David. Kanina po yung pinakita ko sa inyo, yung si David. Hindi takot. Walang takot. Oh, you giant, whatever. I don't mind. Na ikaw, higante ka, wala akong pakialam. Why takot? We'll read. Kasi go. I will say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. They were under colonized. Sila po ay nasakop. That's why he is the one command them, release my children. Kaya siya yung nag-utos, pakawalan nyo ang aking mga anak. Who will disobey his word? Sino ba yung hindi susunod sa kanyang He said salita? what? I created for my glory. Ito po yung sinabi na nilikha ko kayo ayon sa aking This kalulatian. is the purpose why God created you and I. Ito po yung layunin o dahilan kung bakit nilikha ng Diyos, ikaw at ako. We are the one who reveal who is He. Tayo ang magpapakita kung sino po siya. Without you and I, He cannot be proven as existence. Dahil kung walang ikaw at ako, hindi po mapapatunayan na meron ngang Diyos. Okay? We read again. Kasi go. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. He's the one started. Siya ang nagsimula. Okay? Then what he said? At ano po yung sinabi niya? What? I'm the one will finish. At sinabi niya na siya ang siyang magwawakas. You just trust my word. Pagkatiwalaan mo lang ang aking mga salita. Okay? You try to be with Him. Subukan niyo lang pong kasama ang Diyos. How gold can lose his value. Paano mawawala sa ginto yung halaga niya? Gold will say, or listen to others, you are not gold. Kapag yung ginto na yun, nakinig siya sa sinabi ng iba na hindi siya ginto. God is the one started. Ang Diyos ang siya nagsimula. Amen. Amen. Then, what he said? At ano yung sinabi niya? He will say, I will stop? No, I'm the one will finish. Sinabi ba niya, natitigil na siya? Hindi po. Sinabi niya, siya rin ang magwawakas. Who will bother him? Sino yung pwedeng pumigil sa kanya? Who will against him? Sino yung pwedeng lumaban sa kanya? So, we have confidence. Kaya meron po tayong kumpiyansa. We will read again. Kasi go. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Until Jesus will come, He will finish. Hanggang sa muling dumating si Jesus, siya po yung magwawakas. Amen. That's why don't worry. Kaya wag po kayong mag-alala. Trust God. Pagkatiwalaan niyo po ang Diyos. Hold on your identity, what Bible talks about. Panghawakan niyo po yung pagkakakilanlan ninyo na sinasabi ng Biblia. We'll read it. Just let go. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Jesus paid the price for you. Si Jesus yung ibinayad para sa inyo. I will explain again this matter. Papaliwanag ko po ulit ito. This also I explained to Koreans. Ito rin po yung pinaliwanag ko sa mga Koreans. Ito, salamin ko.
50 pesos sa the tungko. Ay, ito. Ano yan? Tungko ba yan? Hindi. Muson? Muson. Ito po, 50 pesos yung salamin ko doon sa bangketa sa Muson. I paid 50. Ang binayad ko dito, 50. Magkano? 50. So, this price is 50. At yung halaga nito, 50. It has its own price. At meron siyang sarili niyang halaga ng 50. Magkano? Magkano po? So, somebody paid 1 million. Tapos may bumili nito, binayaran niya ng 1,000,000. Okay? Do you want to pay 1 million? Hindi? Yung nagbayad ng 1,000,000, hindi ba siya may sira? It has two price. Meron na tong dalawang halaga. One is, Yung isa, 50. other one, Yung isa, 1 million. 1,000,000. What will you choose? Ano yung pipiliin mong halaga? Ako, 50 lang all the time. Ako, 50 lang. Yun palagi. Or, and then this one will tell, do you want to pay 1 million? Oh, I am 1 million. Tapos ito, sasabihin niya, ako, 1,000,000 ako. What will you choose? Anong pipiliin po ninyo? 50 or 1 million? Yung 50 o 1,000,000? We are paid the price of Jesus. At tayo po, binayaran, binili tayo sa presyo ni Jesus But all the Cristo. time, what we are thinking about our price is 50 lang eh. Pero yung palagi nating iniisip na halaga natin, 50 lang. Because my family, my background, whatever, I am not physically well, whatever. Dahil yung pamilya ko, yung nakaraan ko, hindi ako maayos sa physical, ano man po yan. For you, maybe okay. Siguro para sa inyo, ayos yun. But the one who paid 1 million, if you will say still all the time, I am 50. You said 1 million, I am 50 lang. He will be happy. Pero para sa kanya, na binili ka ng 1,000,000, tapos sasabihin mo lang, hindi, 50 lang ako, kahit sinabi mo 1,000,000 ako. Sa tingin mo ba, siya magiging masaya siya? Happy or not, Magiging masaya po ba siya? he will cry. Iiyak po siya. I paid 1 million for you. Binayaran na kita ng halagang 1,000,000. Naintindihan po ba? God said, I die for you. Sinabi ng Diyos, namatay ako para sa'yo. I gave up my life and gave my life to you. Binigay ko yung buhay ko sa'yo. You are that value. Yun yung halaga mo. This is what? You were bought by price. Ito po yung sinabi ko ay binili sa malaking halaga. Why we talk about our own price, 50 lang. Pero bakit yung sinasabi natin na halaga po natin ay 50 lang? Then you cannot be happy. Hindi ka magiging masaya. Even you know you are 100 whatever, you cannot be happy. At kahit pa yung alam mo 100, hindi ka pa rin magiging masaya. Amen. You want to be happy? Gusto mong maging masaya? You have to understand this more. Kailangan mong maunawaan ito. Not only you have to submit to God because you are bought, Hindi lamang na kailangan mong sumunod sa Diyos dahil yun yung pinagbili sa'yo. you want to pay 1 million, he is lost mind. Siya na bumili ng 1,000,000 halaga sa'yo, may mali ba sa pag-iisip niya? If lost mind, maybe he can do. Siguro kung may mali sa pag-iisip niya, nagawa niya yun. Excuse me, if I'm the one pay, will you tell me, oh pastor, lost mind? Halimbawa po ako yung bumili nun, sasabihan niyo po ba ako na sira yung pag-iisip ko? Can you say so? Sasabi niyo po ba? I have purpose, that's why even 50, I pay 1 million. Ang ibig sabihin po nun, meron akong layunin, kaya kahit 50 lang yung halaga nun, malaking halaga ko siya binili. For the others, 50. But for me, if I will put price, it value same which I paid. Kung para sa iba, yung halaga nito 50 lang, pero para sa akin, yung halaga nito parehas ng halaga ko. Some Koreans, some of you saw the students from the broken family. At yung ibang Koreans, yung mga ibang nakita niyo pong estudyante, galing Okay. sila sa pamilyang broken family. One of them was so what do you call it? In classroom, Yung isa sa kanila na bubuli sa paaralan, yeah. I told them,
There Sinabi are ko, all the time you have two options. sinabi ko po sa kanila, palagi, dalawa yung pagpipilian Do you think niyo. all Koreans is happy? Sa tingin niyo po ba lahat ng mga Koreans masaya? No, 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 no. As long as you don't know the price which God paid for you, you cannot be happy. At basta hindi mo nalalaman o nababatid yung halaga na binayad ng Diyos para sa iyo, hindi ka magiging masaya. That's why we are children of God. Children of God. Tayo nga po ay mga anak ng Diyos. Amen. We are kings. Tayo po ay mga hari. Amen. That's what God paid price for you. Yun po yung binayad na halaga ng Diyos para po sa inyo. Those all God said what? You are gods. At sinabi din ng Diyos, ano po kayo ay mga Diyos. Amen. Father is God. That's why I'm God too. Na ang aking ama ay Diyos, kaya naman ako rin ay Diyos. That's why when we die, we'll go to Father's house. Kaya nga po, pag tayo ay namatay, tayo po ay mapupunta dun sa tahanan ng ating When you ama. have finished your journey, traveling, whatever, you will go home. Your Father's house. Na pagtapos na ng iyong paglalakbay, ikaw po ay uuwi na dun sa tahanan ng iyong ama. The one who started salvation, he will finish your salvation. Siya na nagsimula ng iyong kaligtasan, siya ring magwawakas ng iyong kaligtasan. Amen. He has master plan. Nasa kanya po yung master plan. As long as you will be with him. Na basta po kayo po ay nasa kanya lang. Amen. God wants you to be happy. Nais ng Diyos na kayo po ay maging masaya. Amen. God also wants to make you happy. Ang Diyos, nais po niya kayong pasayahin din. I will change my word. Papalitan ko po yung sasabihin God ko. already made you happy. Ginawa na po kayo ng Diyos na masaya. Why? God already finished. God already gave us His begotten Son for you. Bakit po? Dahil tinapos na po ng Diyos, ibinigay na po niya yung kanya nag-iisang anak para po sa atin. We didn't know what He did. That's why we are not happy. Hindi po natin alam kung ano yung ginawa niya, kaya hindi po tayo masaya. We remember we were bought price. Alalahanin po natin na tayo po ay binili sa malaking halaga. Amen. Amen. Today, we have Holy Communion. At ngayong araw po, meron po tayong banal na komunyon. We'll take bread. Tayo po ay kakain ng tinapay. We'll drink the Wine. wine. At tayo po ay inom ng wine. Yet, you have no experience of His love. Pray. Pero kung hindi niyo pa po nararanasan yung kanyang pag-ibig, manalangin po That po. is your real value. Yun po yung inyong tunay na halaga. Let's all stand. Tayo pong lahat ay nasa tayo. In the Last Supper, At sa huling hapunan, Jesus has dinner with His disciples. at si Jesus nga po ay nagkaroon ng huling hapunan kasama ang kanyang mga disipulo. He has a purpose why He had Last Supper with His disciples. At meron siyang dahilan o layunin kung bakit nagkaroon ng huling hapunan kasama ang kanyang mga disipulo. Also, John 6, He said, I am the bread of life. At sinabi din niya sa Juan chapter 6, ako ang tinapay ng buhay. Whoever will eat me, they will have eternal life. Kung sino man ang babahagi o kakain sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, Jesus took one bread. Si Jesus, kinuha niya ang tinapay Then Jesus gave thanks to the Father at siya ay nagpasalamat sa Ama. and broken it and gave to His disciples. At ito ay kanyang pinagpira-piraso at binigay sa kanyang mga disipulo. Take it, it's my body for you. Paginin niyo ito ang aking katawan para sa Whoever inyo. we eat this bread will have eternal life. Sino man ang babahagi o kakain ng tinapay na ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Other word which we learned kanina,
Sa ibang salita na natutunan po natin kanina, He will die for us. siya ay mamamatay para po sa atin. Then we are the one will be bought by Him. At tayo ay mabibili po ng halaga po niya. Behold, this bread. Narito po ang tinapay. Bread is symbol of His body. At ang tinapay na to ang sumisimbolo sa kanyang katawan. Come forward and take a bread. Oh Father, we thank you. You gave your only begotten Son for us. And Father, we thank you. You have master plan for us. And you are the one started. Then you are the one accomplished. Father, we thank you. What you have done on the cross. Hallelujah. Father, bless your children in this place. Let them experience how much you love them. Let them understand what was the meaning of crucifixion on the cross. Hallelujah. Hallelujah. Let us take Maaari na po natin kainin. in the same way. Ganon din naman, He took cup kinuha niya ang saro and gave thanks to the Father. at siya ay nagpasalamat sa Ama. He said, "This is my covenant with you. At sinabi niya, ito ang aking tipan para sa inyo. Whoever will drink of it, Sino man ang iinom nito, remembrance of me." alalahanin niyo ako. Behold this cup. Narito po ang saro. Come forward and take up. Pwede na po kayong puha. Hallelujah. Oh Father, we thank you. You shed the blood of Jesus
even said, I honor you. You are my precious. Thank you, Father. You paid the price for us. Then you called us, you are my child. You are king, even you are God. Hallelujah. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, perfect example, the one who reflect Heavenly Father on the earth. The love of Father, thank you for your love. The one who killed your only begotten Son to prove how much you love us. Still, your love secured us. Nobody can separate us from your love. Hallelujah. The fellowship of Holy Spirit, the one who will remind us all the time, you are so precious to Him. That we are King, we are gods. We are the one who will be reflector of a perfect Father in heaven. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will agree and say, Amen, Amen, Amen. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Father, we thank you. Father, thank you. Thank you. Thank you, God. You might be seated. Ako muna. We have a youth camp. Meron po tayong Why? darating na Youth and YA. youth and YA camp. Then coming Friday, 10th. Coming Friday, 10th. Ito pong darating na biyernes. One day. Isang araw lang po. So those who want to join, talk to Kuya Yonsang and Yonsu. Yung mga gusto pong sumama, kausapin lang po sila Okay. kuya. And those who want to support, whatever, even help, just also inform to Kuya. At kung sino man po yung gustong magsuporta at maging yung tumulong po, sabihan niyo lang po sila kuya. Okay. Announcement. So, ganda umaga po sa ating lahat. Amen po ba? At parang mga na-shock kayo na. Na-speechless. O yung mga gusto pong tumulong para sa youth camp. So, pwede po kayong, sabi nga, tumulong by cash. Pwede po yun. Pwede rin naman po by, kung ano po yung kailangan lang po nila, pwede po kayong mag-reach out. So, yun po, announcement po, every Lord's Day, tuwing alas 8 po ng umaga, araw ng linggo, magkita-kita po tayo dito sa ating sambahayan. Na po. So, sabi nga po, maaga po tayo para masimulan po natin at maihanda po natin yung ating mga sarili para ano po, katagpuin ang ating Ama. Ano po. And then, tuwing Lunes hanggang Biyernes po, meron po tayong gawain, 6:30 po yan ng umaga. So, dito pa rin po sa ating sambahayan, ang pananalangin po, no, tuwing umaga. So, actually, di po to 6:30, 5 na po yan ng umaga. Mas pinaaga na po. And then, Wednesday prayer meeting, alas 3 po ng hapon, kada Miyerkules, ganoon din naman po, nananalangin din po tayo dyan. At meron po tayong konting pagbabalik tanaw sa mensahe po ng linggo. Ano po? So, dyan po, pinapanalangin po natin yung mga bagay na mahalaga. Katulad po ng siyempre, tungkol sa bansa po natin, tungkol po sa church po natin, sa paglago po natin, at pwede rin po yung inyong prayer request. So kung wala po tayong gagawin ng Wednesday ng alas 3, makasama po tayo sa panalanginan. And then mamaya po, 10:30, for the kids po, meron po tayong gawain. So yung mga kids natin, anyayahan po natin dito po sa ating church. At mamayang hapon din po, 1:30 naman ng hapon para sa mga kabataan, youth, and young adult na po. So basta single po sila, welcome po sila dito.
So, salamat din po sa mga dumalo nung last Friday na po. So, napakabuti po talaga ng ating Ama. So, sa mga dumalo po nung Friday, alam po na sobrang napagpala po kayo. Amen po. And then, salamat po sa nagdadala ng isang dakot na bigas at nagdadala ng isang sakong bigas. So, thank you po sa inyo. And then, yung atin pong cell group, so yung cell group po natin, nandyan na po. So sa grupo po ni Sister J, kung mababasa nyo po, Lunes, bukas po yan, sa bahay ni Sister Emily, alauna po ng hapon. Sa bahay po ni Sister Emily, taas nga pong kamay ni Sister Emily, ayun, Sister Emily. At sa grupo naman po ni Sister Queenie, Thursday po kayo, sa bahay po ni Sister Jelinda. Ano yung Sister Jelinda? Wala. Bakit? 1:30 po yan. At sa grupo naman po ni Sister April, Thursday, sa bahay po ni Sister Paulita. Sister Paulita, Sister Pao, taas ang kamay. Alas 4 po yan. At sa grupo po ni Sister Clarissa, sa bahay ni Sister Geraldine. Na po, anong araw yun? Thursday, alas 3 ng hapon. So, yun lamang po. So, kung may tanong po kayo, maaari po kayo lumapit sa inyong mga cell group leader. So, God bless us all.